i-follow yung ating polisiya ng ating COMELEC, Commission ng Election, dahil tayo ay maging masunurin. Dapat ang magiging congressman ng 2nd District ng Antipolo sumusunod sa batas. Tama ba? Dapat ang magiging congressman ng 2nd District ng Antipolo transparent sa inyo. Dapat maging malinaw sa mata ng publiko ang ating magiging pananalapi. Ulitin ko, bakit? Ang Kongreso ay hindi sa politiko. Ang Kongreso ay pagmamay-ari ng taong bayan. Palakpakan naman natin. Tayo ang nagmamay-ari ng Kongreso. At si Revilla ay magiging sinatawan lamang ng Kongreso. Yan. Di ba? Malinaw sa akin yun. Dapat intindihin ko na ako ay hindi ako ang magmamay-ari ng Kongreso. Malinaw sa akin ang direksyon, ang aking magiging kalagayan at paninindigan bilang magiging kongresista ng 2nd District ng Antipolo. Yan. Ito ay pagmamay-ari ng taong bayan. At dapat, ngayon pa lang sinasabi ko, sa panahong tayo ang maging congressman ng 2nd District ng Antipolo, 24 hours na bukas ang Kongreso sa mamamayan sa distrito ng Antipolo. Diba yung iba, 12 hours lang o 8 hours lang. Ngayon, babaguhin natin. Sabi ko doon sa aking kausap, alam nyo, hindi tayo makakatulong sa Kongreso kung sarado lamang niya after 8 hours. O alas 5, sarado na. Paano na yung mga barangay na nangangailangan ng tulong? At ilalapit po natin ang Kongreso sa bawat barangay. Magpapagawa tayo, maglalagay tayo ng opisina sa bawat barangay, sa 8 barangay, sa 2nd distrito ng Antipolo. Gusto niyo ba yan? Para yung mga senior citizen, PWD, Solo Perez, at lahat na maging mga kabataan, hindi na kayo lalayo. Magiging magastos pa sa inyo ang pagpunta doon sa opisina sa Kongreso. Kaya ilalagay na natin yan sa bawat barangay. May satellite office tayo, ang Kongreso sa 2nd District ng Antipolo. Ang mga mamamayan na nagpapakahirap, nagseserbisyo, lahat ginagawa nyo na, nagbubuwis, nagbabayad ng tax, at ano pa, bahagi ang bawat mamamayan para maging progresibo ang ating lugar. Kay Congress Diaga, VIP ang mga mamamayan. Ano yung VIP? Very important person. Tingnan nyo nga yung mga katabi niya. Tingnan nyo. Yan. Di ba yung mukha na yan? Dapat yan ay magkaroon ng pagiging VIP yan. Walang mahirap, walang mayaman, pagkakapantay-pantay. Di ba? Ang Kongreso ay pag-aari ng taong bayan. At sa panahong si Revilla ang maging congressman ng 2nd District ng Antipolo, wawakasan na natin ang problema sa ospital. Matagal na tayo na nangangailangan ng malaking ospital. Palipat-lipat na lang tayo, At naiinggit tayo minsan doon sa mga karatig city natin. Kagaya ng Amang Rodriguez, Quirino Memorial Medical Center, at maging yung Rizal Medical Center, at siyempre sa Quezon City. Bakit sila may ospital? Bakit tayo walang ospital na malaki? Public hospital, tertiary hospital. Ganong 1 milyong mahigit na ang populasyon. At naniniwala ako sa pagtutulungan namin kasama ang pamahalaan lungsod ng Antipolo sa pangunguna ni Mayor June Inares. At ang ating gobernador, Nina Inares,
magkakaroon na po ng malaking public tertiary hospital ang lungsod ng Antipolo. Lahat, pangarap natin yan. Walang gustong pumunta lang ang ospital na naghihingalo na. Sira ang ambulansya, walang gulong, walang gasolina, walang driver. Ay kung wala pala, di dyan na lang yan. Wala pala namang kwenta yung ambulansya na yan. Kaya dadagdagan din natin ang ambulansya. Hindi na doon sa opisina ng Kongreso. Ilalagay natin yan. Bawat barangay, may ambulansya yan. Tutugunan natin yung mga simpleng pangangailangan ng ating mamamayan sa Kongreso. Sa bawat barangay, health services, dagdag na pasilidad sa mga health center. Dapat yung ating mga health center, meron doktor. Hindi lang midwife, merong espesyalistang doktor. Nadinig ko nga yung isang senior citizen, sabi niya, Congress, kung kayo po ba ay magiging congressman, maglalagay po kayo ng doktor sa mga health center. Sabi ko, opo. Bakit po nanay? Pero yung ilagay niyo pong doktor sa health center, huwag lang po general practitioner. Bakit po? Kasi po kagaya namin, diabetes. May problema po kami sa puso. May sakit kami sa puso. At meron mga iba-iba pang mga problema at sakit. Gusto po natin ng espesyalista. Sabi ko nanay, take note, noted. Pag tayo ay naging congressman sa 2nd District ng Antipolo, hindi lang ambulansya ang ilalagay natin sa bawat barangay. Maglalagay pa tayo ng doktor at espesyalistang doktor sa mga barangay. Ilapit ang serbisyo sa bawat barangay. We represent barangay. Kaya nandito ngayon, iba-ibang barangay. May San Roque, San Jose, Kupang, Dalig, Inarawan, San Juan, Calawis, lalo yung San Juan, Calawis, malalayo po yan. At San Luis, malalayo yan sa mga lugar, bayanan. Kaya naman napakamahal magpagamot. Kaya ang gagawin po natin, ilalapit na natin ang serbisyo. Hindi na kayo dapat magastusan. Hindi na kayo dapat mahirapan. Dahil ang serbisyong ramdam, dapat tao muna. Kagaya ng ating slogan, serbisyong ramdam, tao muna. Gusto nyo ba ng pagbabago? Gusto ba natin na mayroong magkaroon ng malaking government hospital sa Antipolo? Gusto ba natin na magkaroon ng pamantasan sa lungsod ng Antipolo? Mga kabataan, 10 years from now, may mga mag-graduate na po ng high school. Kailangan na nating maihanda kayo. Ang edukasyon ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ang susi para maging maayos ang ating kinabukasan. Hindi dapat maiwan ang mga kabataan. Dapat inihanda na kayo bilang tatay, bilang magulang. Hangad ko ang inyong magandang kinabukasan. At kahit anong gagawin natin, umagoy man si Relyaga, mamalimos man sa Malacanang, humingi ng tulong sa DBM para lang magkaroon ng bagong pamantasan ang lungsod ng Antipolo. Gagawin ko para maihanda na ang mga kabataan natin makapagtapos sa kolehiyo. Diyan po ang gagawin natin. Ang politika ay mabuti, pero magiging masama kapag ikay naging makasarili. Korupsyon, tatapusin na po natin. Magiging hayag po sa bawat mamamayan ng ikalawang distrito ng Antipolo ang pananalapi sa Kongreso. Magpapagawa tayo ng online o data na kung saan bukas sa bawat isa. Cellphone lang ngayon, pwede nyo lang gamitin. Gusto nyo makita yung pondo ng Kongreso? I-check mo lang sa website sa Kongreso. Gusto mong malaman kung anong pinagagawa sa Kongreso? I-check mo lang. Nandun ka na. A matter of seconds. Dapat alam na natin yun.